Sige po, para po simulan yung ating sermon, punta po tayo sa aklat ng mga awit, chapter 42. Mga awit, chapter 42, verse 3. Mga awit, chapter 42, sa verse 3. Nakita na po ba? Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Once again, brothers and sisters, magandang umaga po sa ating lahat. So ito po yung pangalawang pagkakataon ko na makapagbahagi ng salita po ng Diyos. Sa katunayan ay hindi po ako karapat-dapat, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po yung nandito, nakatayo sa harapan po ninyo. Kailangan ko rin po ng salita, gaya po ninyo. Kaya mula po dito sa aking napagbulayan, ito po yung ipinagkaloob po ng Diyos para sa atin na maunawaan kung ano po yung kahulugan ng pagtangi sa bawat brothers and sisters, yung pagluha. Kasi yung ibang mga tao, sinasabi nila, kapag nanaligtas ka na, kailangan maging matatag ka na. Kailangan maging malakas ka. Pero sa katunayan, inaalaw po sa atin na magkaroon po ng pagtangis. Kasi minsan, para maunawaan natin yung pong sinseridad ng ating puso, kailangan meron pong pagluha. Ito po yung nagpapakita ng isang pagmamahal para po sa ating mga ligaw na kaluluwa. Yung mga mahal natin sa buhay, na maligtas din po sila. Ito po yung merong genuine mula po sa puso ng mga kapatiran. Na balang araw, maliligtas din po sila. Okay? Ito pong sermon na ito ay hindi ko po pinukpukaw yung puso po ninyo para umiyak po kayo. Okay? Ito po ay para magbigay alala sa atin. Bakit tayo tumitangis sa panahon ng ating kapagatian at sa panahon ng pag-uusig para po sa atin? Kasi nasa panahon, yung iba mga kapatid, maaari nasa panahon po ng kagalakan. Pero yung iba ay nasa panahon ng kapighatian. Madalas daranas tayo ng kapanahon ng pagtangis. Sabi po ng Biblia. Dalawang bagay po yan. Panahon ng pagtangis, panahon ng pagsaya. Sa Ecclesiastes chapter 3, doon po sa may verse 4, sabi po dito, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Sa panahon ng pagtangis, dumaranas tayo ng kahirapan. Dumaranas din po tayo ng persecution. Kaya meron pong dalawang tao sa Biblia, nakaranas din po sila ng ganito pong bagay. Pero bago ko po i-explain, punta muna tayo sa aklat ng Ikalawang Timoteo chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1. Verse 3 hanggang verse 4. Verse 3, babasahin ko po. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran, na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabi at araw. Verse 4, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag naaalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabagan kong makita ka, upang ako'y mapuno ng kagalakan. Ito po yung panahon ni Timoteo na mayroon po siyang pagtangis. Hindi po sinabi ng Biblia kung ano pong pagtangis ito, pero marahil may isip po natin na baka ito ay panahon ng kanya pong pagtangis para po kay Apostol Pablo, dahil ito po yung panahon kung kailan malapit na po siyang mamatay. Nasa panahon siya ng pagtangis. Tayo din po, dumaranas tayo sa panahon ng pagtangis, panahon ng pagluha. Bakit? Kasi kailangan ng mga Kristiyano para makita yung ating sinseridad ng puso, para po sa mga ligaw na kaluluwa. Yung pong sinasabi ko pong mga mahal po ninyo sa buhay, na sana maligtas din po sila. Ganun din po, hindi lang po tayo yung tumatangis. Ang espiritu din po ng mga ligaw, yung pong kaluluwa din po ng mga ligaw na kaluluwa, tumatangis din po sila. Hindi lang po natin nakikita. Yung pagtangis ng mga ligaw na kaluluwa na sumisigaw na iligtas mo ako. Na kailangan din po nila ng kaligtasan, hindi lang po tayo. Kaya sa tuwing nakikita natin yung mga pamilya natin,
Kahit inuusig tayo, kung meron ka ng bukas na pangunawa, makikita mo yung kanilang kaluluwa, tumatangis papunta ng impyerno. Maiintindihan po natin yung pagtangis ng mga ligaw na kaluluwa. Much in the same way, ganun din po sa atin. Kaya meron po tayong pagtangis kasi mahal na mahal natin yung mga taong malalapit sa atin ang gusto rin po nating maligtas. Tignan niyo po. Ito yung bagay na pag-uusapan natin ngayon, the words tears. Una, kailangan natin maintindihan yung pong trials, pagsubok. Lahat ng mga tao dumaranas po ng pagsubok. Lahat po ng mga tao, kahit isa po sa atin. Ngayon kung wala ka pong pinagdadaan ng pagsubok, hindi ka maswerte. Isipin mo, baka hindi ka ligtas. Sa mga nagnanais na talagang maligtas yung mga mahal nila sa buhay, daranas din sila ng pagsubok. At sa mga nagnanais na magkaroon ng gantimpala sa langit, daranas din po sila ng kahirapan. Yung trials na binabanggit po ng Biblia. Ibahagi ko po yung kwento mula po kay Job. Alam na alam naman po natin, ang karamihan po sa atin, si Job, isa po siya mayamang tao. Nagkaroon ng problema. Diba? Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Satanas, pati po ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, wag mo lang siyang pagbubuhatan ng kamay. Bigyan mo siya ng pagsubok. Okay, sige, ganito ang nangyari. Punta tayo sa aklat ng Job, chapter 16. Aklat ng Job, sa chapter 16, verse 12 hanggang verse 13. Job 16, verse 12 hanggang verse 16. Babasahin ko po. Ako'y nasa kaginhawahan at kanyang dilagalig akong mainam. Sinunggaban niya ako sa leeg at pinagpipira-piraso. Inilagay naman niya ako upang kanyang tudlain. Pinalibutan ako ng kanyang mga mamamana, kanyang sinaksak ang aking mga bato at hindi nagpatawad. Kanyang ibinuhos ang aking abdo sa lupa. Kanyang binugbog ako ng paulit-ulit. Dinaluhong niya ako na gaya ng isang mandirigma. Tumahi ako para sa aking katawan ng damit sako. At ang aking lakas sa alabok ay inilugmok ako. Verse 16, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking mukha ay namumula sa pag-iyak at sa aking mga pilik mata ay pusikit na kadiliman. Bakit sinabi ni Job na doon po sa verse 16, ang aking mukha ay namumula sa pag-iyak? Kapag tayo di pa po, paulit-ulit na tumatangis, yung mukha natin talaga namumula. Sobra na sa pighati yung mga bagay na napagdaraanan. Ganon din po si Job. Ito po yung bagay na kanyang pinagdaanan. Noong una, okay siya, naging marang niya. Sabi po sa verse 12, ako'y nasa kaginhawahan. Pero dumating yung araw, binigay po sa kanya yung pagsubok. Pero ibig sabihin ba ng pagsubok na ibinigay sa kanya ay susuko na siya? Hindi po. Binigyan siya ng pagsubok para itest si Job sa kanyang pananampalataya kung talagang patuloy siyang magtitiwala sa Panginoon. Ganon din po sa atin. Binibigyan tayo ng pagsubok kung saan talagang darating yung araw, tatangis po tayo. Pero hanggang saan yung ating pananampalataya? Kung susuko ba tayo? O kung magpapatuloy tayo? Katulad ni Job. Kaya sabi po ng Biblia, sa lahat ng kanyang mga araw, hindi po nagkasala. Ito po si Job. Kahit po yung kanyang asawa, sinasabi na, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Pero ito pong si Job, patuloy po siya nagtitiwala sa Panginoon. Kaya dito, maiintindihan natin na kahit anumang persecution, anuman pong trials na ibinibigay sa atin, dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Na kahit yung mukha natin maging katulad na po ng mukha po ni Job na namumula na sa pagtangis sa kanyang pighati, kailangan natin magpagdaanan. Minsan, kahit ang hirap, dumanas din po kami ng mga ganyang sitwasyon, yung parang kala natin wala ng pag-asa, pero tinetest lang talaga tayo ng Panginoon. Sa huli, may magandang resulta. Bakit ngayon nakaka-attend tayo ng church? Ilang beses na tayong tumangis, ilang beses na tayo nagkaroon ng pagsubok sa buhay. Bakit ngayon kaya mo pang maka-attend ng church? Yung iba mga nagsasabi noon na hindi namin kayang makapunta ng church dahil sa financial. Bakit ngayon hanggang ngayon nandito tayo? Kasi mayroong pagsubok ang Diyos na ibibigay sa atin kung hanggang kailan yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung pagrarelay natin sa Panginoon. Kahit anong hirap ng buhay.
Kaya mayroong ibang mga kapatid, kahit gaano kalayo, dumadalo ng church, nilalakad yung iba, binibisikleta. Ganun po. At hindi lang po si Job, maski rin po si Apostol Pablo, dumaan din po siya ng kahirapan. Hindi lang po ito kahirapan, kundi isang napakalaking pag-uusig sa panahon po niya. Tingnan natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20. Mga Gawa, chapter 20. Verse 18 hanggang verse 19. Mga Gawa, chapter 20, verse 18 to 19. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo kung paanong namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo, nais siyang patayin. Binabalaan siya na kung babanggitin mo ang Panginoong Hesukristo, papatayin ka namin. Lahat ng mga bagay na ito pinagdaanan po ni Apostol Pablo, maski po yung napakalaking pag-uusig para po sa kanya. Yung iba sa atin, sumusuko agad, inusig lang ng pamilya. Kaya wag po. Kailangan mapagdaanan natin yung pong mga bagay na ito, yung kahirapan na katulad na naranasan po ni Job. Nawala sa kanya lahat ng kayamanan niya, yung kanyang mga anak nawala, yung kanyang mga ari-arian. Alam niyo, ang tanging meron na lang siya, yung kanyang asawa na dapat susuporta sa kanya. Pero sa una, hindi siya sinuportahan. Isipin mo, mag-isa na lang ito pong si Job. Pero patuloy pa rin siya nagtitiwala. Katulad naman po ni Apostol Pablo, dumana siya ng pag-uusig. Kahit saang lugar, kahit saang paligid. Maaari ito si Apostol Pablo, iniisip niya, baka sa paligid ay mayroong mga maaaring pumatay sa akin. Pero naging matapang po siya, naging handa po siya sa lahat ng problema. Ganito po, kahirapan, pag-uusig, ito po yung unang trials na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung ligtas ka, makakaranas ka ng pagsubok. Okay? Kung nagpapatuloy tayo sa church, siyasatin natin yung ating pananampalataya, kung yung ating sarili kung tayo nasa pananampalataya, kung ayaw natin dumanas ng pagsubok. Talaga bang nasa tamang pananampalataya ako? Yung mga kapatid na ayaw magsakripisyo, talaga bang nasa pananampalataya tayo? Yung mga kapatid na ayaw makaranas ng kahirapan, ayaw makaranas ng persecution. Kaya minsan, di ba, kapag meron tayong street evangelism, nagiging matapang tayo kahit usigin tayo, kahit sigawan tayo. Pero ang mahalaga na ipapangaral natin ang Panginoong Hesukristo, yung kanya pong ebanghelyo. Kaya, sabi po ng aklat ng Ezekiel, sabihin mo sa kanila kung ano yung sinabi ng Panginoon, makinig man sila o hindi. Kaya ganoon din po sa atin. Kailangan, maging matapang po tayo para po sa ligaw na kaluluwa. Daranas tayo ng kahirapan, mayroon pong pagtangis, natural po yan. Balikan po natin, Aklat ng Mga Awit, yung ating pong main scripture, chapter 42. Mga Awit, chapter 42, sa verse 3. Sabi po dito, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Yung iba inuusig tayo, sasabihin, totoo ba yung church nyo? Bakit ganyan yung nagiging problema mo? Bakit ka nakakaranas ng kahirapan kung totoo ang Diyos mo? Nasaan ang Diyos mo? Na dapat sumusuporta sa'yo, nagpapatnubay sa'yo. Minsan may mga ganon, nararanasan po natin yon. Kaya sinasabi ng mga tao, nasaan ang iyong Diyos? Sa atin ba, alam ba natin kung nasaan ang Diyos natin? Nasa sa atin, di ba, ang Panginoong Diyos? Huwag po sana natin kalimutan. Ngayon, kung sumusuko tayo dahil sa pang-uusig, dahil sa kahirapan, baka nililimutan natin ang Panginoong Diyos ay kasama natin saan man tayo magpunta. Kaya sabi po ng Biblia, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Ganun pa man, kahit yung kanyang pagluha, araw at gabi, ibig sabihin, araw-araw, gabi-gabi, tumatangis po ang taong ito.
sinasabihan pa siya, nasaan ang iyong Diyos? Mararanasan din po natin yung bagay na ito. Pinapersecute tayo, hindi nga ito araw-araw eh. Minsan, kapag nasa school o kapag nasa trabaho, mararanasan natin yung bagay na ito. Pero yung taong ito, sinasabihan siya, nasaan ang iyong Diyos? Maaari dumanas din po tayo ng ganitong sitwasyon. Tatanungin tayo. Minsan, nasa puso lang o nasa isip lang po ng mga tao, pero hindi nila sinasabi. Kapag dumaranas ka ng kapigatian, kahirapan, minsan parang mapapaisip siya, totoo ba talagang ligtas to? Bakit parang hindi siya tinutulungan ng Panginoon niya? Kailangan maging matapang tayo. Sa kahit anong kahirapan, kailangan maging masaya tayo, nakangiti para sa kanila. Kasi ipinapakita natin yung kahirapan na pinagdaanan din ng Panginoong Hesukristo na atin din pong pinagdaraanan. Pero di ba ang Panginoong Jesus, dumanas siya ng kahirapan, ng pag-uusig, pero niyakap niya ang krus, alang-alang sa atin. Tayo din po, daranasan natin ang kahirapan, yayakapin natin yung bagay na ito, alang-alang sa mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas. Kailangan magkaroon din po tayo ng pagkatapos ng trials, kailangan tayo magkaroon ng endurance, yung pong pagtitiis, yung pong pagtsatsaga. Pagkatapos po ng pagsubok, syempre itetest tayo. Aalamin yung ating pananampalataya kung patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. Ngayon, hanggang kailan ka mag-i-endure? Sabi po ng aklat ng Job, bunta ulit tayo sa chapter 1. Job chapter 1, doon naman po sa may verse 21 hanggang verse 22. Job chapter 1, verse 21 hanggang verse 22. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, na pinaratangan man ang kasamaan ng Diyos. Kaya alam po nito pong si Job, na lahat ng mga bagay na meron siya, yung kanya pong ari-arian, yung kanya pong mga anak, galing po yan sa Diyos. Binalik lang po, kinuha lang po ulit ng Panginoon. Dapat ganun din po yung thinking po natin. Kapag minsan nawawalan tayo na lahat ng bagay, maiisip po natin, ito'y galing sa Panginoon. Kasi yung iba sa atin, inuuna yung financial. Kapag sinabi na, hindi muna ako dadalo ng church, kailangan ko muna kumita. Para kalaunan, makadalo ako ng church. Kanino ba ang galing yung perang ginagamit natin ngayon? Hindi ba sa Panginoon? Kaya dapat lang tayong magpatuloy. Ano mang hirap, magpapatuloy tayo. Kalaunan, ibabalik sa atin yan ng Diyos. Mayroon pang karagdagan. Ang kailangan lang ipagpatuloy natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan naman ng kasamaan ng Diyos. Kasi yung iba talaga, mayroon dumaranas ng kahirapan, hindi mo alam kung talagang ligtas o hindi. Pag nadumaras na kahirapan, parang sisisihin pa ang Panginoon. Bakit kasi ako umaattend pa sa church na yan? Puro mga problema lang pala yung pinagdadaanan. Hindi naman tayo church ng kaginhawaan. Hindi naman tayo church na nagbibigay ng suporta o yung church na nagbibigay ng kayamanan. Ang tunay na church, katulad po ng sinaunang iglesia. Noon, wala po silang tunay na gusali. Nagtitipon lang sila kung saan. Nasa isang liblib na lugar, doon lang sila nagfe-fellowship, nag-gathering. Masaya na sila. Kaya sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, di ba? Sila yung nagkakasiyahan. Ibinibigay nila yung kanilang mga ari-arian. Pagkatapos, marami pong mga ligaw na kaluluwa na aliligtas. Masaya na sila sa bagay na ito. Kaya magtiis din po tayo kung nasaan po tayo. Sapat na sa atin yung pong meron tayo mga ganitong gusali, malawak, sapat na. Masaya na tayo sa bagay na ito. Kung tutuusin, karagdagan pa ito sa atin. Pero, kung daranas po kaya tayo ng church na walang aircon, yung church, yung labas lang yung lugar, meron pa rin kaya magpapatuloy dito? Panahon na kahirapan, sama-sama pa rin kaya tayo? Ayun po yung problema. Ayun po yung kailangan natin tignan. Si Job nagpatuloy siya kasi meron siyang mindset na magpapatuloy siya, mag-i-endure siya sa kanyang buhay, magtitiis siya. Kaya sinabi niya,
yung ganitong bagay sa Job chapter 23. Punta po tayo, Job chapter 23, doon po sa verse 8 hanggang verse 10. Job 23, verse 8 hanggang verse 10. Sa verse 8, ako'y lumalakad pasulong ngunit wala siya roon. At pabalik ngunit hindi ko siya maunawaan. Pilit niyang inuunawaan kung ano po yung nararanasan niya, kung ano po yung ibinigay sa kanya ng Panginoon, pero hindi niya maintindihan. Kaya sabi po sa verse 9, sa kaliwa ay hinahanap ko siya, ngunit hindi ko siya namataan. Bumaling ako sa kanan, ngunit hindi ko siya mamasdan. Sabi ni Job, sa lahat ng mga bagay hinahanap ko kung ano ba yung problema, ano ba yung nangyari, bakit nakaranas ako ng ganitong bagay. Pero sabi niya po sa verse 10, kahit na ganoon, may pagtitiwala pa rin siya. Ito po yung endurance. Verse 10, basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit nalalaman niya, ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ito po'y nasa panahon pa siya ng kapigatian. Pero may pagtitiwala na siya na sabi niya, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Panahon po ito ng kahirapan nito pong si Job. Yung kahirapan po na ito, nag-i-endure lang po siya, nagtitiis po siya. Sabi po niya, alam ng Diyos ang nilalakaran niya. Ganoon din po tayo. Kahit anong kahirapan ng buhay, dapat meron tayong mindset na alam ng Diyos yung pong bagay na pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos na kalaunan, dahil sa bagay na kahirapan na ito, bibigyan niya tayo ng napakagandang resulta balang araw. Kaya doon po sa may Santiago chapter 5, punta po tayo. Santiago chapter 5, Santiago chapter 5, doon po sa may verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Naaawa ang Diyos sa atin, nahahabag ang Diyos sa atin, maski po kay Job. Kaya ang sabi po ng Biblia, tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis, katulad po ng pagtitiis ni Job. Ganun din po. Pero ang Diyos, tinitignan niya tayo habang naaawa po ang Diyos sa atin. Pero kahit anumang kahirapan, sabi ng Panginoon, hindi tayo pagbubuhatan ng kamay. Sa sitwasyon ng ating pagsubok, ang Diyos patuloy na nakatingin sa atin. Ito po yung napakagandang versikulo. Yung pagtitiis, yung pong mag-endure, magtiis. Magpatuloy lang tayo sa Kristiyanong pamumuhay. Kailangan sama-sama tayo na kumilos. Sama-sama tayo sa gawain para sa church. Kalaunan, ibibigay sa atin yung pong napakagandang resulta. Alam niyo po yung kwento ng isang pearl o yung pong kabibe? Alam niyo po, ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos. Ito po yung tsura, yun po yung kabibe. Paano po magkakaroon ng pearl? Paano po na-form yung pong pearl sa loob? Una, mayroon pong tinatawag na irritation. Yung papasok po yung, halimbawa, katulad ng isang buhangin sa loob po ng isang kabibe. Tapos, dahil doon, mayroon pong mantle na tinatawag sa loob ng kabibe. Ito po, siya po yung nag-aayos niyan, siya po yung nagre-repair. Pero habang ginagawa niya yung bagay na yan, mayroon pong nagfo-form unang bilog. Ano po ang tawag dito? Crater? O yun po, yung crater, tapos, kalaunan, magfo-form ulit yan. Magfo-form, hanggang sa tumigas siya ng tumigas. Kalaunan, magiging isang purong pearl na lang po siya sa loob po ng kabibe. Nagsimula dito po sa isang buhangin na nagpairita doon po sa isang kabibe. Ganon din po yung sa atin. Sa sitwasyon po ng kapigatian, naker po pala ang tawag. Sa panahon po ng kapigataan, katulad po noon, mayroon pong buhangin na papasok sa ating pong buhay. Yung pong irritation, yung talaga magpapairita. Kaya ngayon parang sinusubukan natin ayusin yung ating buhay. Tapos dumadating sa time, habang paunti-unti, nabubuo yung ating katatagan.
Kasi ilang beses na tayong unusig, ilang beses na tayong na-persecute, ilang beses na tayong dumanas ng kahirapan. Kaya patuloy tayong nagiging matapang hanggang sa yung pearl na pubuo sa pamamagitan po ng mga nacre. Nagpo-form siya habang sa tumitigas siya ng tumitigas, tapos nagiging pearl na po siya. Ganon din po yung ating sitwasyon. AVR, pwede niyo po pakita yung pong video. Kaya ito po ay kanila pong nadiskubre. Napakaganda po ng creation po ng Diyos. How are pearls formed? It's a top secret. I can't reveal it. All right, I'll tell you. Pearls are the result of a biological process within living sea creatures like an oyster as it protects itself from foreign substances. Wow. The oyster looks beautiful. Indeed, an oyster has two shells. Inside the shells, there is an organ called mantle. Mantle covers and protects all the internal organs of the oyster. Whenever any foreign substance like a grain of sand or a parasite makes its way into the oyster and gets stuck in between the shell and mantle, the mantle's natural reaction is to cover that foreign substance to protect the oyster's internal organs. For this, the mantle secretes a mineral called nacre around the foreign substance in layers. Over time, layer upon layer of nacre leads to the formation of a pearl. Kaya po, yung pong nacre, patuloy po siyang papatong ng papatong hanggang sa magiging purong pearl na po siya. So, ganun din po sa atin. Siguro meron pong nacre na tinatawag sa ating pong buhay, yung pong makakaranas tayo. Pero habang pumapatong yung kahirapan ng sitwasyon ng ating buhay, mas lalo tayong nagiging matatag. Patatag tayo ng patatag. Kaya tingnan niyo po, sa Santiago chapter 5 doon po sa verse 10, sabi po, mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis ng pagtiyatiyaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kunin daw nating halimbawa yung kanila pong pagtitiis. Kaya naipaliwanag ko po yung kwento ng buhay po ni Job. Yung dumanas po siya ng kahirapan. Wala siyang anumang bagay. Ano pa, nagkaroon po siya ng sakit, di ba? Nagkaroon po siya ng ketong. Isipin mo siya na yung malalang tao, yung pinakamahirap na tao sa buong mundo. Ganon din po sa panahon natin. Kaso, sa panahon natin, hindi katulad nung kay Job. Sa panahon natin, hindi naman tayo nagkaroon ng ketong. Mayroon pa rin tayong mga pamilya. Mayroon pa rin nagmamahal sa atin. Tapos ngayon, kung mayroon taong uusig, yun po yung bagay na hindi natin nauunawaan. Bakit yung mga kapatid patuloy na sumusuko? Yung hindi nagpapakatatag sa kanilang buhay. Wala pong nacre. Hindi po nagiging matapang. Yung iba, umaalis na lang po ng church kasi natatakot na baka ma-persecute. Yung iba, natatakot na baka dumaras ng affliction. Maraming mga kapatid na ganyan, ayaw po nilang mapagdaanan yung po mga bagay ng kahirapan. Kaya nga, nung pong nakaraan, nagkaroon tayo ng sermon tungkol po sa fellowship, kailangan natin ng sama-sama. Kasi sa pamamagitan po ng mga testimony ng bawat kapatiran, na ibabahagi nila yung kanila pong karanasan sa buhay. Ganon din po sa sitwasyon din po natin. Pagkatapos po ng trials, nagkaroon po ng endurance. Sumunod, kailangan po natin i-acknowledge. Ang ibig ko pong sabihin dito, kasi baka kayo po yung katulad ng ibang mga tao, na kapag dumanas ng kahirapan, iniisip nila na, bakit sa akin naranasan to? Bakit hindi na lang sa iba? Bakit ako pa yung may ganitong sitwasyon? Kailangan meron ganitong sa pagtitiis, dapat ina-acknowledge natin na tayo, sa pamamagitan ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, meron tayong gantimpala. Sa unang Pedro chapter 4, Unang Pedro chapter 4, verse 12 hanggang verse 13. Unang Pedro chapter 4, verse 12 hanggang verse 13. Nakita na po ba? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. In 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin.
na waring may katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak, yaman kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Totoo po, huwag tayong magtaka kapag may dumaranas na pag-uusig ng mga problema sa ating pong buhay. Kasi napagdadaanan po natin yung bagay na ito dahil tayo po ay nagdurusa na kasama po ni Kristo. Pinagdaanan niya po yung bagay na ito. Nagdusa po si Kristo. Kaya tayo tinawag ng mga Kristiyano. Kasi nabubuhay tayo na kasama ang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng kahirapan si Jesus, magkakaroon din tayo ng kahirapan. Kaya dapat i-acknowledge natin na para sa atin yung pong kahirapan na bagay na ito, huwag natin isipin na yung mga bagay na kahirapan ay dapat hindi napapasa atin. Na dapat sa ibang tao ito nararanasan. Nawalan ka ng pera. Tapos iisipin natin na, bakit ako yung nakaranas nito? Ang daming tao sa mundo. O, di ba may mga ganon? Na parang gusto pa nilang ilipat sa iba yung kanila pong kahirapan. Sa katunayan, mapapalad tayo kung tayo po ay nahihirapan. Sabi po sa Aklat ng Mateo chapter 5, kung tayo po ay nauusig, mapapalad tayo dahil meron po tayong gantimpala. Meron pong isang kwento, kung kilala niyo po ito pong si Horatio Spafford. Siya po ay isang abogado at isang negosyante sa may Chicago. Dumating po yung araw, taong 1871, meron po siyang isang bunsong anak. Ito pong si Spafford. Siyempre, negosyante siya, abogado pa siya. Siyempre, makikita natin na talagang mayaman itong taong ito. Pero dumating yung panahon na yung kanyang anak, nagkaroon po ng pneumonia. Namatay yung kanyang anak. Ito po yung unang kahirapan na napagdaanan, ito pong si Spafford. Pero sa kaparehong taon, dumating yung panahon na yung mayroong pong malaking bahagi ng Chicago na kung saan yung pong kanyang lugar ng negosyo ay nawasak dahil po sa sunog. Kaya dahil dito, nawala po yung karamihan ng kanyang ari-arian. Ito pong si Spafford. So una, namatay yung kanyang anak dahil sa pneumonia, yung kanya naman pong ari-arian, nawala dahil po sa sunog. Pero ano po yung kanyang ginawa? Patuloy pa rin siyang umaasa sa Panginoon. Pabagsak na ng pabagsak yung kanyang pong buhay. Pagkalipas ng 2 taon, ito po ay nasa 1873 na. Dumating yung araw, yung pagkakataon, ipinadala niya yung kanyang asawa. Mayroon po siyang 4 na anak na babae, pati po yung kanyang asawa. Pumunta po doon sa may barko, sakay-sakay ng barko, pero naiwan po siya kasi meron po siyang kailangan asikasuhin mula po sa kanyang negosyo. Kailangan tapusin kasi nga, di ba, nasunog. So, kailangan ayusin niya yung bagay na iyon. Maiiwan siya, yung kanyang 4 na anak, mapupunta doon po sa may barko, maglalayag, kasama po ng kanyang asawang babae, doon po sa may Europa. Ang problema ganito. Yung pong barko na kanila pong sinasakyan ay lumubog. Tapos, yung kanya pong asawa ang nabuhay na lang. Yung kanyang mga anak, nawala, namatay. Nalunod dahil po sa paglubog ng barko. Una, nagkasakit yung kanyang bunsong anak. Pangalawa, nawala yung kanyang ari-arian. Isipin mo mayaman siya, isa siyang abogado. Pangatlo, namatay yung kanyang 4 na anak. Mayroon pong isang telegram noon, tapos ibinigay po sa kanya yung pong liham, nakasulat, saved alone. Na ang ibig sabihin, iisang pamilya niya na lang po yung naligtas, which is yung kanya pong asawa. Kaya yung pong 4 niyang anak, na mga babae, namatay. Yung kanyang asawa na lang po, yung pong natira. Siguro kung iisipin natin, kung tayo nasa ganitong sitwasyon, aba, susuko na agad tayo. Pero siya hindi. Alam niyo po, meron pa rin siyang pag-asa sa Panginoon. Alam niyo po yung napakagandang kwento ng buhay niya. Nagtiwala pa rin siya sa Diyos at sumulat siya ng isang napakagandang hymnal song na inaawit din po natin dito po sa Philippine Life Mission. Sunulat niya, sabi niya, habang naglalayag si Spafford patungo sa lugar kung saan nalunod ang kanyang mga anak, sinabi ng kapitan sa barko na naroon na sila sa bahagi ng dagat kung saan nangyari yung pong trahedya. Pumunta na roon. Ito pong si Spafford. Siyempre, umiyak siya, tumangis din po siya. Kung iisipin niyo po yung buhay niya katulad po ni Job. Nawalan ng kanyang mga anak, nawalan po ng mga ari-arian. Pero nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Sa gitna ng matinding kalungkutan,
doon niya isunulat ito pong awitin na ito. AVR? Tingnan niyo po yung video. The Ito hymn po It yung Is Well kwento. With My Soul has a deeply moving and tragic story behind it, rooted in personal loss and unwavering faith. The story behind the hymn. Author, Horatio G. Spafford. Year, 1873. Horatio Spafford was a successful lawyer and businessman in Chicago. He and his wife Anna were devout Christians, and they had 5 children. In 1871, tragedy struck when the Great Chicago Fire ruined him financially. Around the same time, his 4-year-old son died of scarlet fever. Still, Spafford remained steadfast in his faith. In 1873, to help his grieving wife and daughters recover, he planned a trip to Europe. However, due to business obligations, he stayed behind and sent his wife and their 4 daughters ahead on the SS Ville du Havre. The tragedy. While crossing the Atlantic, the ship collided with another vessel and sank in just 12 minutes. Over 200 people died, including all 4 of Spafford's daughters. Only his wife Anna survived. She sent him a telegram from England with the now famous words, "Saved alone." Grief-stricken, Spafford took the next ship to join his wife. As he crossed the ocean, the captain pointed out the area where the ship had gone down. It was then that Spafford, inspired by his profound sorrow and enduring faith, penned the words to the hymn. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Despite unimaginable loss, Spafford's hymn remains a testament to the power of faith and inner peace in the face of suffering. The hymn continues to comfort and inspire people around the world to this day. Kaya yun po, The hymn yung kanya pong buhay naging malala. Nagkaroon po ng lubos na kahirapan. Mayaman po siya, naging abogado, mayroon pong negosyo, pero dumanas po siya ng kahirapan. Namatay yung kanyang mga anak, tangi yung kanya pong asawa na lang po yung naiwan. Habang pinapanood ko po yun, talaga naiiyak po ako. Noon po, alam ko na po yung kwento na ito. Kaya sabi po sa unang kanta, maiintindihan na po natin, di ba? Sabi po, ano yun? Kantayin nyo nga. When peace, like a river, attended my way. Yung pong kapayapaan, parang nawala sa kanya. Tapos, dumanas siya ng talagang malaking sakuna. Pero sabi niya, payapa akong magtitiwala. Payapang magiging okay yung aking kaluluwa. Dinaan niya po sa kanya pong pag-awit. Sabi niya, it is well with my soul. Kaya noon, nung kinakanta ko po ito, naaalala ko po yung kwento ng isang trahedya na kung saan may isang taong dumanas ng lubos na kahirapan pero nagpatuloy sa Panginoon. Kaya ganoon din po tayo, mapagdadaanan natin yung bagay na ito. Pero sabi lang, it is well with my soul. Magiging payapa yung ating kaluluwa kahit na dumaranas tayo ng sobrang kahirapan. Kaya sa sumunod, siyempre, nagkaroon tayo ng acknowledgement. Naunawaan niya, nagkaroon siya ng problema, kapigatian. Kailangan naman po natin ngayon na magkaroon ng reflection. Yung parang mapapareflect tayo sa buhay natin. Yung parang mapaparealize natin yung pong mga bagay na ito. Yung pong mauunawaan natin na kaya pala natin na pagdadaanan yung pong mga kahirapan. Kaya pala tayo umiiyak. Kasi yung Diyos, binibigyan lang tayo ng pagsubok sa buhay. So Job chapter 42, punta po tayo. Job chapter 42. Chapter 42, verse 5 hanggang verse 6. Job chapter 42, verse 5 hanggang verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Narinig kita sa pakikinig ng tenga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata.
kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Kaya dito naunawaan din po nito pong si Job. Nag-reflect din po siya. Na kaya pala ako dumanas ng paghihirap kasi nga binigay po sa akin ito ng Panginoon. Kaya sabi niya, ngayon, narinig kita sa pakikinig ng aking tenga. Kumbaga naunawaan niya na yung pong kalooban ng Diyos para sa kanya. Sabi niya, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Na ang ibig sabihin, naiintindihan niya na yung sitwasyon, bakit siya dumaranas ng kahirapan. Hindi ko alam kung sa ibang mga kapatid ay wala na pong reflection pagkatapos po ng kahirapan. Parang iniisip na lang puro mga negative. Pahirap ng pahirap yung buhay natin. Tapos kalaunan, meron na naman tayong utang. Pahirap ng pahirap yung buhay. Tapos parang hindi nila iniisip, minsan sa mga testimony, talagang nakakaawa. Pero ang inaasahan namin sa dulo, aasa sila sa Panginoon. Pero natatapos yung testimony, puro kahirapan lang din. Pero wag pong maging ganon. Dapat umaasa tayo na mayroon pong Diyos. Tingnan niyo po ito pong si Job. Sa aklat ng Job, makikita natin kung gaano po napagdaanan niya po yung kanyang hirap ng buhay. Chapter 1. Ito po yung time kung saan mayaman siya, meron siyang mga ari-arian. Pero inalis sa kanya lahat ng bagay na yan. Ang tanong ko po, chapter 10, naging okay na ba yung sitwasyon niya? Ay, hindi pa. Meron pa rin mga problema. Chapter 20, okay na ba? O hindi pa rin? Hindi pa rin, di ba? Ano po nangyayari? Yung kanya pong mga kaibigan, sinasabihan siya ng mga salita na kesyo, dinisiplina daw siya ng Panginoon, hindi siya nauunawaan. Tanong ko po, chapter 30, okay na ba yung sitwasyon? O hindi pa rin? Hindi pa rin, di ba? Tanong ko po, chapter 40, okay na ba? O hindi pa rin? Hindi pa rin. Parang siguro sa buhay natin, unang taon na siya ng pamumuhay, dumaras ng kahirapan. After 10 years, problema pa rin. Maaari ganyan yung sitwasyon natin. Ilang panahon na, ilang dekada na, parang hindi pa rin tayo okay. Katulad po ni Job, kailan lang po naging okay yung kanyang buhay? Patapos na ng chapter. Chapter 42. Ipinakikita din po ng Biblia na ganito din po yung sitwasyon po natin. Yung buhay natin, hindi sa isang iglap, pagkatapos ng kahirapan, okay na agad. At hindi sa problema na pangalawang pagkakataon ay magiging okay tayo. Kaya may tinatawag tayo the suffering after suffering. Kasi nga si Job, sa kanyang buhay, paenda ng chapter, Book of Job. Ganun pa man, mayroon pong kaginawahan na ibinigay po sa kanya yung Panginoon. Kaya tignan niyo po, sa chapter 42, aklat ng Job, mayroon pong title dito, kinilala ni Job ang kanyang kamalian. Sa panghuling banda, muling pinagpala ng Job, ito pong si Job. Sa verse 10, at ibinalig ng Panginoon ang kayamanan ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at dinoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Isipin mo, mayaman na siya nung una. Pero inalis sa kanya yung bagay na ito. Kailangan lang magkaroon tayo ng pagsubok. In trials, kailangan i-endure, dapat i-acknowledge, dapat mag-reflect tayo. Pagdating ng chapter 42, kapag naunawaan na natin bakit tayo tumatangis sa buhay natin, marirealize natin na yung Panginoon, siya yung nagbigay sa atin ng kalakasan. Siya yung Panginoon na tinitignan tayo sa bawat problema natin kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Kaya sa verse 42, dinagdag sa kanya ng Diyos. Dinoble pa yung kanyang biyaya. Kaya higit pa po siyang yumaman. Nagkaroon ulit siya ng mga anak. Ano po nangyari? Yung kanyang asawa bumalik ulit sa kanya. Kung minsan yung buhay natin parang paenda ng buhay, pero kailangan lang magtiis. Siguro bago mag-rapture, doon ibibigay sa atin ng Diyos yung kasagutan. O sa panahon ng rapture. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi po ng Biblia, Ecclesiastes chapter 3, di ba? Sa verse 4, panahon ng pagtangis, panahon ng pagsaya. Panahon ng pagsayaw,
panahon ng pagluha, panahon ng kasiyahan. Maaari karamihan sa atin na sa panahon po ng pagtangis. Kaya ibinabahagi ko po ito pong sermon na ito, dapat hindi tayo agad sumuko. Meron pong pagtitiwala sa Panginoon. Habang nagtitiwala, nag-i-endure, katulad po ni Job, nagtitiis. Para pagdating po ng end ng chapter ng buhay po ni Job, marirealize natin yung pong buhay, yung pong biyaya ng Panginoon na ibinigay po sa kanya. Sa Mateo chapter 6, punta tayo. Mateo chapter 6, sa verse 33. Mateo 6:33, basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ganon din po yung nangyari kay Job. Umasa siya sa Panginoon, nagtiwala siya sa Diyos. Kalaunan, kahit anong kahirapan ang binigay sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pagtitiwala, dinagdagan ng Diyos yung kanyang kayamanan. Pero huwag niyo pong ma-misunderstood, ha? Baka mamaya nagtiis nga kayo, baka umaasa kayo na magiging mayaman kayo balang araw. Hindi, yung kayamanan na binabanggit dito, maaari sa gantimpala natin sa langit, pag-akyat natin sa langit. Ganun po. Kaya huwag kayong mamblema kung minsan kailangan natin pagdaanan. Kung tumatangis tayo, katulad ni Pablo, napagdaraanan ninyo po yun. Katulad ni Job, tumangis din po siya. Kaya walang sino man magsasabi, naku, hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Atapang atao. Papagdadaanan din po natin yung pong bagay na yan. Kaya doon po sa chapter 42, sa verse 5 hanggang verse 6, sabi ni Job, narinig kita sa pakikinig ng tenga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok ng mga abo. Ganito po, yun po naging buhay po ni Job. Sa reflection, dapat magbulay-bulay din po tayo. I-reflect din po natin yung ating sarili. Bakit tayo dumaranas ng kahirapan? Anong problema? Bakit may ganito tayong sitwasyon? Bakit patuloy tayo na nalulugmok, bumabagsak yung ating buhay? Pag nagre-reflect tayo sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, mauunawaan po natin na walang sino mang Kristiyano ang hindi dumanas ng kahirapan. Yung tipong naligtas ka, yumaman ka, nanonood ka na lang ng Netflix, nag-i-enjoy ka na lang, naglalaro, tapos nag-rapture na naisama ka. Walang ganun. Lahat tayo daranas ng pagsubok. Marami na po kasi sa mga Kristiyano, dito po, lalo na sa Ortigas Church, yung po nakaranas ng pagsubok, umalis ng church. Iniwan yung church. Mas pinili na lang yung pong marangyang buhay, katulad po ni Demas. Pinili na lang po yung pong ibigin, yung pong makamundong bagay na iniwan po si Apostol Pablo. Sana wag po natin iwanan ng Panginoon. Magpatuloy tayo hanggang sa pagdating po ng rapture. Kasi sabi po, kailangan mag-reflect. Aklat ng Mga Awit, chapter 30. Mga Awit, chapter 30, doon po sa verse 5. Mga Awit 30, verse 5, doon po sa may huling bahagi, sa may kalagitnaan, sabi po, maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinumagahan ay dumarating ang galak. Sa gabi, di ba? Hindi lang dahil sa atmosphere, kundi dahil sa, minsan may mga pinagdadaanan tayo, napapareflect tayo, parang yung sitwasyon na parang iniisip natin na hindi natin kaya. Kaya maiiyak tayo, sabi po ng Biblia, maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak. Magtagal, mas matagal yung pag-iyak. Pero sa kinaumagahan, doon marirealize natin. Minsan, iiyak ka sa gabi dahil sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Paggising mo ng umaga, mayroong isang buhang liwayway na nagsasabi, panibagong araw, panibagong pagkakataon para sa atin. Kaya sabi ng araw, bangon na, kilos na tayo. Ganun din po sa buhay natin. Kailangan bumangon tayo sa umaga, kasi nga, andito na yung kagalakan. Yung parang pagtangis natin sa kahapon, kahapon yun. Yung pagtangis natin sa nakaraan, nakaraan na yun. Pero ngayon, kailangan natin bumangon, kailangan natin magsipag. Kailangan natin ayusin ulit yung buhay natin kung ano po yung mga bagay na pagkakamali din natin. Kasi tumatangis din tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakamali, nagkaroon tayo ng kasalanan. Pero sa pagkakataon na ito, kailangan magpatuloy tayo, sabi po ng Biblia.
Kaya sabi po, maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kainumagahan ay dumarating ang galak. Huwag niyo po itong kakalimutan. Ito po yung sabi ng Panginoon. Sa last, pagkatapos po ng reflection, alam niyo po kung ano yung S? Hindi Superman ha. Dito na tayo babangon. Okay? Kaya sa bagay na to, kailangan maintindihan po natin anong ibig sabihin ng pagtangis. Bakit tayo tumatangis? Sa kalaunan, magkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya sabi ng Biblia, sa kinaumagahan ay darating ang galak. Tingnan natin, Isaías chapter 40. Isaías chapter 40. Isaías chapter 40 verse 31. Okay, basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakat at hindi manghihina. Kung tayo ngayon napapagod, kung tayo po ngayon ay nanghihina, darating yung araw, magiging katulad tayo ng isang agila. At magiging katulad po tayo ng isang taong tumatakbo pero hindi na po napapagod, hindi na po nanghihina. Ito na po yung kalakasan, tataglay po natin pagdating ng panahon. Sa panahon na dumating na ang Panginoon, mayroon na po tayong kalakasan. Maaari, siguro, hindi natin masasabi, siguro yung chapter 42 na ito ay kumakatawan doon po sa rapture. Na pagdating ng araw, wala nang kahirapan. Puro kasiyahan yung po mararanasan natin. Pero, buhay natin, chapter 1. Hindi ko alam, pero siguro baka nasa chapter 40 na tayo. Malapit na tayo humantong sa chapter 42. Pero habang nasa chapter 40 tayo, pagdaanan muna natin, pagtiyagaan na natin dahil malapit na. Malapit na rin ang second coming ng Panginoong Hesukristo. Kaya pagtiyagaan, pagtiisan po natin. Ito po, sabi po ng Biblia, sila'y tatakbo, hindi mapapagod. Sila'y lalakad, hindi manghihina. Tinatangisan din po natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga ligaw na kaluluwa. Yung mga bagay na nais nating maligtas din po sila. Pero ano po sabi ng Biblia? Daniel chapter 12. Sa Daniel, pagkatapos po ng Ezekiel, doon po sa Daniel chapter 12. Chapter 12 verse 3. Basahin natin yung sabay-sabay. 3 to 1. Ang mga pantas ay nagniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga napagbalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakilanman. Parang mga bituin. Ganito po yung gantimpalang makakamtan natin pagharap na po natin sa Panginoong Diyos. Nagpabalik na marami. Yung pong tayo po na mga Krisyano, yung mga mahal natin sa buhay na naligtas. Nakalaunan, siguro ngayon hindi pa. Pero darating din po yung araw na yan. Maliligtas din po sila. Pero yung kaningningan na gaya po ng mga bituin, ganito po karami yung pong gantimpala na makukuha natin sa Panginoong Diyos. Kaya tayo po ng mga Krisyano, magtiis po tayo pag dumanas tayo ng kahirapan. Ang mahalaga kapag nagkaroon ng kahirapan, makipag-fellowship ka sa mga brothers and sisters. Importante po yung bagay na iyon. I-fellowship mo kasi nga, baka kailangan mo lang ng support ng mga kapatiran. Kailangan mo lang ng words of God. 'Di ba sa mga sanggol, inihelin natin yung sanggol pag umiiyak. Ano sinasabi ng mga magulang? Tahan na, bebe ko. Ay, iba ata, ayun. Oh, tahan na, 'di ba? Sabi. Ganun din po tayo. Mga awit 126. Mga awit 126 verse 5 hanggang verse 6. Ito naman po ay tungkol sa persecution. Yung mga minsan umiisig sa atin, darating yung araw, sila na po
yung kakatok sa atin balang araw. Naineng, anong oras na? Mag-church na tayo. Mga awit 126 verse 5 hanggang verse 6. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Yo nawang nasisipaghasik na luhaan ay mag-ani na may sigaw na kaguluhak. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Habang tumatangis ka, andito yung kahirapan. Pero habang inaani mo yan, uuwi ka ng bahay na mayroon ka ng galak sa puso. Yung po mga kapatid na noon, iniiyak nila yung mga mahal nila sa buhay na sana maligtas, darating yung araw, uuwi ka, or pupunta ka sa loob ng church, pero ng siya, mayroon ng galak sa puso mo, sama-sama na rin kayo ng mga mahal mo sa buhay. Tatayo na rin sila dyan sa pulpito. Magte-testimony na rin po sila. Mababanggit na rin nila kung paano sila naligtas. Dapat magkaroon tayo ng vision. Isipin natin, tayo ngayon, nakaupo tayo dito sa upuan. Pero what if dumating yung araw, katabi na natin sila. Yung upuan na inuupuan niyo po ngayon ay uupuan din nila balang araw. Ganon din po, katulad ni Job. Sabi niya, kapag ako'y nasubok, lalabas ako na gaya ng isang purong ginto. Dapat meron tayong mindset na darating yung araw, ibibigay sa atin ng Diyos yung pong bagay na hinahangad natin, yung ninanais natin na makamtan natin, yung mga mahal natin sa buhay na maligtas. Na darating yung araw, tatabi na sila sa atin. Magsasabihan sa'yo, saan dito yung Jeremiah? Kaya ganun pa yan. Pero may karoon lang tayo ng pagtitiwala na yung Diyos, siya ang Diyos ng kapayapaan. Siya ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. At yung karunungan na yun yung ipapahayag natin sa mga taong malalapit sa atin. Dahil yung araw, magkakaroon tayo ng kagalakan. Kaya huwag niyo po itong kakalimutan, mga kapatid. Mahalaga po ito sa buhay po natin. Sa Matthew chapter 5, verse 11 hanggang verse 12. Matthew chapter 5, verse 10 hanggang verse 12. Verse 10 hanggang verse 12, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang makasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kaya sabi po, magalak tayo at magsaya kasi nga mayroon tayong gantimpala na makakuha balang araw. Ito po yung pagpapala na hinihintay natin pagdating ng Panginoon. Maging tulad po tayo ng Moses. Siya, nasa panahon siya na dapat magiging hari siya ng Ehipto, pero mas nagtiwala siya doon po sa Panginoon. Na balang araw makakamtan niya yung pong gantimpala, nagtiwala siya sa Panginoon. Sana ganun din po sa atin. Mayroong gantimpala, inihintay natin. Mabibilang natin yun. Ilan na kaya yung gantimpala ko? Hindi natin alam sa ngayon, pero darating yung araw, makakamtan po natin yan. At hindi lang po gantimpala. Yung pong tinatawag natin na tears, yung pong pagtangis, mawawala din po yan. Apocalypse chapter 21, ito na po yung last verse po natin. Revelation chapter 21, verse 4. Apocalypse chapter 21 verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Kaya tayo, okay lang kung tumangis tayo. Okay lang kung makaranas tayo ng kahirapan, mga pagsubok. Yung pagsubok na yun, kailangan natin i-endure. At yung pong endurance, yung pong pagtitiis, kailangan i-acknowledge po natin. Dahil sa paghihirap natin, alam natin may patnubay ng Diyos. Huwag natin idadamay ang iba. Sa pag-acknowledge natin, kailangan ma-reflect natin na kung bakit yun ibinigay ng Diyos sa atin.
Dahil sa bagay na yun, na nagre-reflect tayo, muli tayong mapapalakas. Yung puso natin sa kinaumagahan, magkakaroon ng katuwaan. Kalaunan, andito na yung ating strength, kalakasan. Katulad ni Job, maaari nasa huli yung ating panahon ng kagalakan. Yung kagalakan na ito, yung kakamtan natin balang araw. Kaya sa chapter 42 ng ating buhay, hintayin lang natin, mayroon lang po tayong pagtitiis. Kaya mga brothers and sisters, umaasa po ako na sana, o umaasa po kami na sana magpapatuloy tayo sa church. Malapit na po yung pong summer retreat. Mag-i-evangelize na naman tayo, mag-i-invite na naman tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Siyempre, mapagdadaanan na naman natin ito. Mayroon na naman mga tao, i-reject na naman tayo. Tapos, siyempre, dahil papalapit ang summer retreat, may daranas po ng kahirapan. Hindi lahat, siguro, pero maaari karamihan. Yung iba, may problema pagdating sa financial. Yung iba, may problema pagdating sa trabaho. Ako, hindi kaya makapunta kasi talagang merong hadlang. Lagi yan, mapagdadaanan natin yung bagay na yan. Sa summer retreat, kahit sa summer retreat na tayo, nandun pa rin yung kahirapan. Yung talagang ang daming ministry, ang daming mga gawain, pero kailangan pagtiyagaan. Minsan, mapapansin natin, bakit parang may mga kapatid, wala naman tumutulong. Marami mga kapatid, pero wala naman nagkukusa. Minsan, parang kapag tayo na yung gumagawa, iniiyak na lang natin. Na bakit naman ganito sila? Sa loob ng church, bakit hindi pa rin nagmamature yung mga brothers and sisters? Pero dapat iniiyak natin sila sa Panginoon. Ang mga brothers and sisters, dapat tinatangis din po natin sa Panginoon. Sana Panginoon, ito pong taong ito, dumating yung araw na hindi na siya magkaroon ng kahirapan. Hindi lang po yun. Sana Panginoon, dumating yung araw, lumago na talaga yung taong ito sa pananampalataya. Kaya di ba, noong naligtas tayo, tumangis din po tayo bago tayo maligtas. Sabi po ng Panginoon, ang Diyos ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas siya ang may bagbag na diwa. Hindi man tayo literal na umiyak, pero tumangis yung ating puso. Kasi natakot tayo. Mapupunta tayo ng impyerno. Pero ang Diyos ay nahabag sa atin, naawa sa atin. Kaya lumapit sa atin ang Panginoon. Alalahanin natin kung paano tumangis yung ating puso na mapupunta tayo ng impyerno. Ngayon, iniligtas na tayo. Ganon din po. Sa kaparehan ng sitwasyon, tatangis tayo sa kahirapan, pero ang Diyos ay lumalapit sa atin sa mga taong may bagbag na diwa, ay may bagbag na puso. May kahirapan sa buhay. Kaya sabi po ng Biblia, Apocalypse 21 verse 4, huwag kang mag-alala kung sa panahon na ito, tumatangis ka, umiiyak ka, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Darating yung araw, maaari ang Panginoon, siya na po yung mag-aalis, magpupunas ng mga luha sa mga mata natin. Minsan, yung luha ay mayroon pong bawat pagpatak. Sa bawat pagpatak ng luha, mayroon pong mga meaning. Yung pag-iyak, pagtangis, kasi ito po yung nagpapakita ng genuine heart na meron ang tao. Kaya mahalaga yung pag-iyak natin kasi nakikita doon yung pong ating pananampalataya. At doon yung pagtitiis natin. Okay? Kaya magtiis lang po tayo, mga kapatid. Pagtiisan lang po natin. Ganun pa man, gaya po ng sinabi ko po kanina, ang pagtangis, wag po sanang magkaroon ng, wag po sanang magtapos lang sa kahirapan. Yung mga testimony natin, kung nagtitestimony tayo tungkol sa kahirapan, dapat nababanggit natin na uasa din tayo sa Panginoon. Na yung Panginoon ay kikilos din sa atin. Tutulungan din po tayo ng Panginoon. Ito po yung magiging ending ng ating testimony. Kasi kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, kung yung mga testimony natin puro kahirapan, puro mga pag-uusig, puro mga problema, sasabihin sa atin ng Diyos, wala ba ako sa puso mo? Hindi ka nagtitiwala sa akin? Kaya dapat magkaroon tayo ng pagtitiwala. Pag may mga pagtangis, yung ibang mga kapatid, umaawit sila ng papuri sa Panginoon. Ganon din po sila Pablo. Nasa presinto sila, pero umawit sila ng papuri, nagalak sila sa Panginoon. Kaya ako sinubukan ko po yun, umiyak ako. Habang kinakanta ko yung awiting, It is well with my soul. Kasi kung ako, may pinagdaanan akong pagsubok, paano pa yung pong tao na yun na namatay yung kanyang mga anak? Tanging yung kanyang asawa na lang po yung natira. However, nag-compose po siya ng isang kanta, inawit niya. Ngayon, inaawit na po ng mga kapatiran. Pero hindi natin naiintindihan yung meaning ng kanta. Pero ngayon, naunawaan na po natin. Mayroon pang lang pinagdaan ng kahirapan itong awitin na ito, kaya ito na i-compose.
Kaya po ito na isulat. So, ganoon din sa atin. Minsan, may mga testimony tayo, yung mga testimony natin, hindi alam ng mga kapatid kung saan, paano nagmula. Pero habang kinukwento natin, naiintindihan ng bawat brothers and sisters. Ito pala yung pinagdaanan ng mga kapatid. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid, huwag po sana natin kakalimutan ito pong bagay na ito. Maraming salamat po.